kaya ko naman sagutin yan lahat kasi alam ko naman wala akong ginawang mali. So kahit ano pang itapon nila, sasagot ko yan. So hindi ko na sila actually maintindihan. Pumupunta ako doon sa kanila, nagagalit sila. Pag pumupunta ako sa ibang lugar para kausapin ng mga tao, nagagalit sila. Yan yung sinabi ko kagabi doon sa bahay namin. Hindi ko na maintindihan. Galit sila sa lahat ng ginagawa ko. So, hindi ko na alam. Galit sila kung makipag-usap ako sa tao. Galit sila pag pumunta ako doon sa kanila. Hindi ko na rin alam. Kailangan ko ba magpaalam? Kakain na ako? Aalis na ako? Hindi ko na sila maintindihan. Mayroon pong ibang mga political analysts who are saying that who are accusing you of using your visit to Naga as a diversionary tactic, allegedly, doon sa mga intrigue sa inyo sa House of Representatives, particularly the budget hearing. Your defense to this, ma'am? Unang-una, ang diversionary tactic, wag the dog nga sinabi ko noon na ginagawa is yung pag-atake sa akin. Nakita nyo, wala na tayong pinag-uusapan patungkol sa bansa, kundi si Sara Duterte. At hindi na natin napapag-usapan ang kahirapan, ang kagutuman, ang kawalan ng internet, walang internet connectivity sa iba't ibang lugar, kuryente na mahal, kuryente na hindi reliable ang supply. Ang daming problema ng bansang ito. Pero hindi na pag-usapan dahil pinapag-usapan natin si Inday Sara Duterte. Pero wala namang problema sa akin yon. Kaya ko naman sagutin yan lahat kasi alam ko naman wala akong ginawang mali. So kahit ano pang itapon nila, sasagot ko yan. So hindi ko na sila actually maintindihan. Pumupunta ako doon sa kanila, nagagalit sila. Pag pumupunta ako sa ibang lugar para kausapin ng mga tao, nagagalit sila. Yan yung sinabi ko kagabi doon sa bahay namin. Hindi ko na maintindihan. Galit sila sa lahat ng ginagawa ko. Kausapin ko yung multisectoral groups, nagagalit sila, diversionary tactic. Hindi ko naman inimbento yung fiesta ng Peña Francia doon. Talaga namang totoong merong centennial coronation mass ng Our Lady of Peña Francia. At inimbita ako doon. Sinabi ng kaibigan ko, gusto niyo bang, because this is a milestone, it is historical, gusto mo bang sumali sa misa para alam mo kung anong ginagawa ng mga locals at paano ano yung klase yung devotion ng mga tao sa ina. So sabi ko, oo. And then, syempre, may kaibigan naman ako sa Naga. May mga kaibigan ako sa Naga. So binisita ko sila. Kasama nung aking pagpunta doon. And syempre, nandoon na kami. Malapit na ang daet. Sabi ko sa mga kaibigan ko sa daet, magkita tayo. And then pagdating ko ng Vinsons, pumunta si Mayor sa akin, sabi niya, meron kaming Takbuan Festival na nangyayari ngayong week na ito, doon sa kanila, Takbuan Festival. Apparently, ito yung festival ng birthday ni Wenceslao Vinsons. So, masaya ako na nagkadugtong-dugtong yung mga schedule na kung saan meron akong mga natutunan at meron akong mga nakausap na mga tao. Ang hindi ko lang nagawa doon, hinabol ko, inattempt ko habulin yung OVP Satellite Office sa Legazpi. Kasi meron kaming mga concerns na gusto ko kausapin sila doon. Pero pagdating ko kasi sa Legazpi, 5:30, nagsarado na yung opisina. Ayoko rin naman mag-antay yung mga tao. So, hindi ko naabutan yon. Yun ang hindi ko nagawa sa itinerary ko doon sa Bicol region. So, hindi ko na alam. Galit sila kung
makipag-usap ako sa tao, galit sila pag pumunta ako doon sa kanila. Hindi ko na rin alam, kailangan ko ba magpaalam, kakain na ako, aalis na ako. Hindi ko na sila maintindihan. So, kailangan ko rin siguro magpaalam sa kanila kasi pupunta akong Cordillera sa susunod na mga araw para lang malaman na nila. Pupunta po ako sa Cordillera kasi merong isang senior citizen na babae doon na naghahanap sa akin. Gusto daw niya ako kausapin. So, magpapaalam po sa inyong lahat. Can you confirm that, the camp of former Vice President Lenny said that it was more on personal, nothing political naman daw. Can you confirm na it was more on personal conversation lang yung nangyari and nothing political? Siguro, no, as she's more senior than me kasi nauna siyang maging Vice President sa akin. Kung meron mang dapat magsalita, siguro dapat si Vice President Lenny yun kasi bahay niya yun and siya yung binisita. So, napaka-assuming ko naman kung ako yung magkukwento, ako na nga yung bisita, ako pa yung madaldal. So, kung si Vice President Lenny Robredo ay walang sinasabi, respetuhin natin kung ano yung gusto niya. Meron po ng ilang parang ideas na possible daw na magka-alyansa in the future because of that meeting. Pero kayo po ba, bukas po ba kayo na in the future ay makipag-alyansa sa politika with former VP Robredo? Hindi yan yung nasagot ko, no? Pero nasagot ko na yung question about political alliances noong araw na umalis ako sa Department of Education. Sabi ko doon, inimbita ako ni President Marcos na sumama sa kanila. Inimbita din ako ni former President Duterte na sumama din sa kanila. And right now, hindi ako, ang sinasabi ko nga noon, I'm single and ready to mingle. But right now, hindi ako handa na sumama kahit kanino man because kailangan ko muna ayusin at ipagtanggol ang Office of the Vice President. So nandun tayo sa protect the Office of the Vice President na isa sa mga, of course, duties ng Vice President. Ma'am, si Congressman Jill Bongalon of the Ako Bicol Party List said na kung hindi naman daw po kayo interested sa trabahong ito, mag-resign na lang daw po kayo. Sabi din po ni Kong David Suarez, Deputy Speaker David Suarez, na most of the congressmen felt na the Vice President, kayo daw po, with all due respect, ma'am, sabi po, mag-resign na lang daw po kayo kasi parang hindi kayo interested sa trabaho, ma'am. Ano po ang inyong masasabi dito sa sinabi ng quote-unquote young guns of the Congress? Oo. Actually, kung mapapansin nyo, hindi ako nakikipag-usap sa kanila. Nakikipag-usap lang ako kay Zaldico at kay Martin Romualdez. Pero pagbibigyan kita, Ren? Yes po. Yes, pagbibigyan kita. Gusto nila mag-impeachment, diba? So apparently, pakiramdam ko at sa tingin ko sa mga nangyayari, wala silang kaso for impeachment. Kaya sila nandyan. Kaya sila sige hanap ng kung ano ang gagamitin nila. Ngayon, ang track ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapit-tuko ka. Pero, hindi naman kasi ako sasagot sa young guns. Dahil, kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin. Hindi sa isa or dalawa na tao. Kaya, hindi ako aalis dito. Dahil nilagay ako ng mga tao dito, believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked.